beloved Boss Mike Cervera. Yo! Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi sa amandako ng mundo. Naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat, mga kababayan. So, eto na. Oo, eto na nga ba sinasabi ko eh. Matindi si Pangulong Bongbong Marcos. Oo, pinag-resign lahat. Yung iba sinibak, mga kababayan. Mga gabinete, mga kawani ng gobyerno, nako, ubos. Oo. Yan po kasi mga kababayan, yan sinasabi natin lagi, naniwala na kayo na etong mga nakapaligid kay Pangulong Bongbong Marcos, mga kababayan, wala eh. Mga sarili lang ang iniisip. Yung pakikinabangan lang yung mga pinaggagawa, hindi po para sa bayan. Yan na nangyari. Ano kaya mangyayari dito mga kababayan? Sang-ayon po ba kayo sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos na tanggalin, sisipain, si SAP nga, nag-resign na din. Ayaw niyong maniwala eh. Kakapal na mga mukha niyan eh. Alam niyo, sa totoo lang eto yan eh. Kahit gaanong kabait ni Pangulong Bongbong Marcos, darating at mapupuno mga kababayan eh. Mapupuno si Pangulo. Ayan, napuno na nga. Paano kayang gagawin ng mga diyan? Ng mga magnanakaw at mga tamad na gabinete ni Pangulo. Masyado kasing tiniis eh. Naniwala na kayo mga kababayan sa mga sinasabi ko? Masyado kasing tinitiis ni Pangulo eh. Tapos bigla na lang sasabog yung kanyang kalooban, yung kanyang galit. Ayan, tinamo nilang lahat mga kababayan. So okay lang yan. Ganon talaga eh. Kung hindi naman talaga nagtatrabaho para sa mga tao at para sa gobyerno ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit mo titiisin? Di po ba? Shout out muna sa inyong lahat. Matindi. Alam nyo, si Presidente, sabi nga ni Attorney Claire, ang batas ay batas. Di ba? Hindi magpapagamit si Pangulong Bongbong Marcos kahit kanino. Yun po yung sinabi ni Attorney Claire, yun na talaga mangyayari, mga kababayan. Sabi nga namin, mga kababayan, dapat noon pa yung ginawa. Di ba? Nang hindi nanguhula po kung sino ba yung mga buwaya at mga walang iya dyan sa gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan nga po ang mahirap eh. Kahit gaano, eto sinabi ko na rin po sa inyo, kahit gaano kabait, gaano katino ang presidente, kung ang mga nakapalibot ay mga demonyo at buwaya at mga walang pakialam sa ating mga Pilipino, wala rin maidudulot na maganda, mga kababayan. Kaya nga mga kababayan, ang pagkatigre ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat medyo matagal-tagal niya nang nilabas yan. Pero hindi pa rin naman huli ang lahat. Hindi pa huli ang lahat dahil meron pang 3 taong termino na natitira si Pangulong Bongbong Marcos. At dito mga kababayan, dapat ituloy-tuloy niya na yung pagiging tigre. Oo, dapat sundin na yung payo ni Lacson na hindi pwedeng bait-baitan lang mga kababayan, di ba? Nako po, yan ay Chang, yung thick faces na wala na patumpik-tumpik, tapikin mo lahat, ganon. Tapik-tapik, ganon, mga kababayan. Matindi. Nauna po kasi dyan mga kababayan, alam nyo, dito kay Arnel Ignacio, di po ba? Sinibak ni Pangulong Bongbong Marcos si Arnel Ignacio. Hindi lang naman si Arnel Ignacio ang sinibak niya. Pati yung isa pa. Eto, mga kababayan, dito na nag-umpisa ang sibakan eh. Pasok! Pa ang sinibak na opisyal sa OWA dahil sa maanumalyang pagbili nila ng 1.4 billion pesos na lupain. Pinuntahan din mismo ng News 5 ang naturang lupa na sinasabing bawal tayuan ng gusali. Nasa frontline ang balitang yan si Rainiel Pawid.
Hindi lang si Arnel Ignacio ang sangkot Hmm. sa maanumalyang pagbili ng Overseas Workers Welfare Administration ng 1.4 billion pesos na lupa. Nako. Ayon sa Malacanang, sinibak na rin sa pwesto dahil dito ang Deputy Administrator ng ahensya na si Emma Sinclair. Ipinursig Yan, si Emma Sinclair. Nako, Diyos ko po mga kababayan. Ito ho yan sabot-sabot na yan Ano po, sabot, magkakasabot na yan. Lahat yan, kumikita mga kababayan. Alangan naman si boss lang. Alangan naman si ASEC, USEC, si administrator lang. Lahat yan mga kababayan Kaya ho, itong ginagawa ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos na tingin ko papalitan yung karamihan po ng mga makakapal ang mga mukha dyan na mga gabinete niya na nagpapalaki lang ng itlog at tiyan, mga kababayan. Ano po? Dapat talaga noon pa. Eto na. Diyos ko po. Medyo masalimuot pagka iisipin natin, pero tingin ko na pag-aralan na ni Pangulong Bongbong Marcos yung mga hakbang na kailangan niyang gawin dyan. Di ba? Kamakailan nga po mga kababayan, etong si Arnel Ignacio nga, una nang sinibak. Eto na, siguro nagkaroon na ng marami pang pagkakadiskubre si Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagnanakaw netong mga tao na pinaglalagay niya sa gobyerno. Nako, Diyos ko po. Alam nyo, sa totoo lang, hindi na lang ho politiko Hindi na lang ho mga empleyado ng gobyerno ang mga kurakot, halos lahat na sila, mga kababayan. Di ba nakakahiyamang sabihin, pero yan ang totoo Magnanakaw na lahat mga kababayan. Abon ako, thank you naman. Ano masasabi nyo dyan, mga kababayan ko? Aba, kung sasabihin ng iba, kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yan dahil siya yung kumuha ng mga empleyado na yan, di po ba? Ganun talaga mga kababayan Sabi nga natin, hindi naman 100% nababantayan ni Pangulong Bongbong Marcos yan. Tingin ko, tinapos lang talaga yung eleksyon, martial law na lang. Yun na nga pwede naman kasing mag-martial law na lang mga kababayan. Di ba? Pwede rin naman, sabi ko nga sa inyo, ano yung sinasabi ko sa inyo? Abay, magpasakop na lang tayo sa ibang mga bansa na mayayaman. Tulad ng Japan, Amerika, Great Britain, UK, di ba? Nako, mga kababayan kung ganyan na ganyan, mga kababayan, wala na ho. Ito kasing mga kababayan na nangyayari, minanahuto ng salinlahi, mga kababayan Salinlahi na to, naging kultura na ng ng mga politiko to. Di ba? Kaya etong mga politiko na nangangampanya, kakamayan kayo, ngingitian kayo, yayakapin kayo. Diyos ko po, mga kababayan, halik ng demonyo yan. Yung mga politiko ngayon, naku, Diyos ko po, maniwala kayo, iilan lang ho ang mga totoo na magmamalasakit sa bayan. Ang masakit, hindi pa nananalo. Di ba? Hindi pa nananalo. Kita nyo mga kababayan ko, sabi ko nga sa inyo, ilan lang ba sinuportahan natin? Si Benhar at saka sino? Si Trillanes lang, mga kababayan Di mo ba? Kita nyo si Trillanes nga, sabi ko sa inyo. Bakit? Bakit ko sinuportan? Siya lang ho, sa lahat ng mga politiko, ang nakita natin na walang issue ng pandarambong, pagnanakaw, puro katapangan, doon napapahamak. Saan? Sa sisiwalat ng mga tiwaling mga opisyales at mga leader ng bansa. Kita nyo mga kababayan ko. Tapos hindi pa nanalo. Ang nanalo yung mga magnanakaw pa rin, mga kababayan. Paano nga uunlad ang bansa kung ganyan ng ganyan? Di po ba? Nakapili tayo ng isang pangulo na may malasakit sa atin. Pero, mga kababayan, kung hindi naman nagtatrabaho yung mga empleyado na nakuha niya, ano po dapat gawin? Sibakin. Tama ho. Di ba? Tama ho yung ginagawa niya ngayon na pagsibak at pagpaparesign. Mag-resign kayong lahat, mga inang-ina. Nauna na ho si Lagdameo. Ay, Diyos ko po. Di ba? Ang kakapal ng mga pagmumuka, mga kababayan. Ang kakapal ng pagmumuka. Hayaan ba ni Pangulong Bongbong Marcos yan?
na mananatiling mga nakaupot magnanakaw lang ng magnanakaw sa kaban ng bayan? Si Pangulo, hindi na mga nahiya mga kababayan. Si Pangulong Bongbong Marcos, trabaho ng trabaho. Hindi na nga ho makapagpahinga yung mama. Pero yung mga tauhan, mga walang hiya, hindi ho natigil sa pagnanakaw. Aba, titiisin ba yan? Grabe, no, mga kababayan. So, paano ngayon ito? Ako mananatiling sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos sa anumang kanyang naiisip na kaparaanan para maiayos ang kanyang gabinete, ang kanyang gobyerno at ang Pilipinas. Opo. Wala sabi ko nga sa inyo noon kung natatandaan ninyo. 'Di ba sinabi ko sa inyo, pagod na ho si Pangulo. Kung may matinulang tayong vice presidente, mga kababayan, nag-resign na si Pangulo. Maniwala kayo. Si Pangulong Bongbong Marcos, hindi na ho kailangan ng pera. Mayaman ho. Oo. Sobrang yaman na ho ni Pangulong Bongbong Marcos. Di po ba? Yan ang sinasabi ko. Oo, sama-sama tayo ay syempre. Di ba? Ang yaman-yaman na ni Pangulong Bongbong Marcos. Noon pa man, nakaraang taon pa lang, 2023 pa lang yata sinasabi ko na, pagod na ho si Pangulo. Kaya lang ho, kanino ho ibibigay ang posisyon? Kanino? Kay Sara. Di lalong nalintikan mga kababayan. Di ba? Nalintikan ho talaga. Sabi nga ni Pangulo, pagod na ako kung matino lang yung vice presidente binigay ko na sa kanya yung pagiging presidente. Kaso, naku, Diyos ko po, di ba? Bubo, magnanakaw pa di ba? Tangina. Kaya mga kababayan, wag na kayong magtaka. Kung yung mga magnanakaw na pinagtatanggal ni Pangulong Bongbong Marcos, sasama sa kapwa magnanakaw din. Ganun lang yan. Sa mga susunod na mga pagkakataon, sa susunod na panahon, maniwala kayo, yang mga magnanakaw, yang mga walang ya, na mga gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na masisibak, sasama yan sa kapwa magnanakaw. Di ba? Ganun lang naman yan ayaw mo yung ganito di doon kami sa sa gusto yung ganito, yung pare-pares kaming magnanakaw. Di ba? Charlie Whiskey, wag naman sa akin, pambira ka naman. Natatawa ako Oo, tama yan, Danilo Buenaventura. Nice move talaga yan. Sabi ko nga, noon pa dapat Di ba? Noon pa natin yan sinasabi. Kaso yung ibang mga tao nga, pagka kakampi ni Pangulo, ayaw nilang sisitahin ng mga vlogger ng administrasyon at ng mga pro-government vlogger. Nagagalit ang taong bayan ano ngayon? Ano kayo na masasabi nyo rito? Yung Lagdameo na kinagalitan nyo kami. Ayan na. Nag-resign na si Gago. Walang niya yun, mga kababayan. Maniwala kayo Ano na nangyari? Patay na, mga kababayan. Matindi, mga kababayan. Our beloved Boss Mike Cervera.